tanan igahatag kanimo. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. O gipasakay ni Jesus sa mga tinunan sa sakayan o gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw. O iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao. Mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Ngadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod. Kay ang hangin sugsungon man. Sa may mga 3:00 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila og naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tidunan sa niini nga naglakaw siya sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo mingon sila, udaninggit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila ayaw kamo kahadlok. Ako kini. Og si Pedro mingon, Ginoo, kun ikaw kana palakta ako sa tubig yana kanimo. Dali nga ri. Mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya o misugod pagkaunlod. Ginoo luwas sa ako. Misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus o gibira o bingon si Jesus kaniya pagkatyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man. O nanakay silang duha sa sakayan. O milurang ang hangin. Ang mga tidunan nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus o mingon, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo natin ngayon, every time si Kristo ay marami siyang ginagawa lagi, evangelization of the people of God, healing the sick, casting out the unclean spirits, and many pastoral works he had done. At after that, anong gagawin ni Kristo? Mag-iisa siya dun sa kabundukan. Ano yung gagawin niya? To pray to the Father. So ngayon, pag nililayan natin itong ginawa ni Kristo dahil marami sa atin na hindi na makapagdasal dahil busy ako ngayon eh. Marami akong ginagawa eh. Busy ako ngayon. At ito yung pagninilayan natin, ang sinasabi ni Saint Francis de Sales. Ang ganda po. Very inspiring po ang sinasabi niya. Sabi niya, every one of us needs half an hour of prayer each day. Ilang minuto? Araw-araw? 30 minutes each day. Except when we are busy, then we need an hour. Kung busy kuno kaita, the more we need an hour, not half an hour. Sabi niya, the busier we become, the more, not less, we need prayer. Ang ganda, no? At ang rason natin lahat, kapag hindi tayo makapagdasal, busy ako eh. The more busy we are, the more
We need to pray. Dahil dyan, magulo yung isipan natin. At dahil dyan, magulo yung buhay natin. Bakit? We forgot the secret of Jesus. And the secret of Jesus is prayer. Amen? Very inspiring po. Sabi ni Saint Francis de Sales, patuloy siya, when responsibilities multiply, kung dadami na yung responsibilidad natin, our natural reaction is often, I have too much to do. I do not have time to pray. Dami kong ginagawa. Wala na akong oras sa pagdasal. Makarelate ba kayo? Uy, makarelate ba kayo? Busy-busy na ako. Wala na akong oras sa pagdasal. But this saying, when we are busy, we face more decisions. Kung busy tayo, ano mangyari? We face more decisions, more pressures, more distractions, more temptations. And because of this is our opportunities to become impatient. Ang dali na nating magalit. Ang dali na nating magmura. Ang dali na nating mawala sa sarili. Totoo, hindi. It is a revelation, the lack of prayer on our part. Therefore, we need even more time with God so that our action flow from grace rather from fear. Sabi niya, prayer is not a competitor with our work. Prayer gives direction to our work. Kaya pala wala na tayong direction eh. Because we forgot the most essential thing, the most essential secrets of the saints. And Jesus Christ, pwede na hindi siya magdasal. Diyos siya eh. Pero it is for us to give us example. It helps us distinguish what is truly important from what merely feels urgent. Dahil marami sa atin nag-decide base sa urgent, not based on important. This is especially important in our ministry. We can become so occupied working for God that we neglect being with God. Preaching, counseling, meetings, administration, charitable work, and pastoral responsibilities are good, but they cannot replace personal communication with the Lord. He went up on the mountain by himself to pray. Meron din tayong communal prayer, di ba? Meron din tayong individual prayer. Ang papa ko, nung nagkasakit si mama, nung malapit na siyang magsilang sa kapatid ko, grabe yung bleeding, intense yung bleeding ni mama. And then sabi ng doktor, kapag hindi natin ito maoperahan agad, mamatay yung bata at mamatay din yung asawa mo. Kailangan natin ng urgent operation. Pero nakita ni Papa, totoo namang urgent. Pero he asked enlightenment from God. Sabi niya sa doktor, Dok, kung operahan yung asawa ko, hindi dito sa private hospital. Wala akong pera eh. Doon sa public hospital, Dok. Dahil government employee ako eh. So, hindi na ito darating sa kung magdalawang isip ka pa ngayon, hindi na ito darating sa public hospital. Nauna.
Dapat, bahala na magkautang ka basta ma-save ang dalawang anak mo. Dok, naka-decide na ako na i-transfer yung asawa ko sa ospital. Sige. Nung nakarating na ambulansya sa private hospital, pinasakay niya si mama at yung auntie ko, nawala si papa. Nawala bigla. Galit na galit yung auntie ko. Ito talaga, si Nusing, nawala. Nusing yung papa ko eh. Oh, agaw buhay na yung asawa niya, nawala siya. Galit na galit si auntie ko. At saan pala si papa? Nandun sa adoration. No. Yung dalawang kamay niya ay he left it up to the Lord. Kung kunin mo niya yung asawa ko, ikaw na bahala. Hindi, relax na relax lang si Papa kahit emergency na si Mama. No. At pagrating sa public hospital, yung dugo ni Mama ay nawala. At hindi po naoperahan si Mama. Grabe yung milagro, no? So, ang punto ko po, kung meron kang mga urgent problem, urgent crisis, we need to pray more for enlightenment, for guidance, for inspiration. Amen? The more problem we have, the more we pray. The more crisis we are facing, the more we pray. The more busier we are, the more we give time to God. Amen? Sabi ni Saint Francis de Sales, the greater the demands surrounding Jesus, the more clearly we see him returning to communion with the Father, even he is God. Diba? The more we are, because we are not gods. We are human beings. When life becomes busy, do not take time away from prayer. Ito yung magandang reminder niya sa akin at sa ating lahat. The more busier we are, wag mo po i-sacrifice ang dasal. The more hindi ka magdasal, the more you are prone of distractions. We are prone for hopelessness, discouragement. Take your business into prayer. No? The more marami tayong mga ginagawa, the more we give more time to prayer. And by that, we can receive enlightenment not from human intelligence, not from human brilliance, not from human giftedness, but from the divine enlightenment. Amen? Anong sinasabi niya? Ulitin ko. Every one of us needs half an hour of prayer each day. So ngayon, na kayo sagawa na kayo na mag-time na kayo sa oras sa prayer natin Except when we are busy, then we need an hour to pray. At kung gagawin natin ito, ang ganda ng St. Michael Exorcism Center. No? Kung gawin natin ito, ang ganda ng pamilya natin. And it is our gift to each other. It is our gift to our family when we have an hour of prayer, if we are not busy. If we are busy, 1 hour. Amen? Paano yan, Father? When you go to Adoration Chapel, be silent.
Huwag kang magsalita ng maraming mga sinasabi. No? Keep silent. The more we keep silent, irambol mo yung silent, the more we'll listen. Allow Jesus to transform us in our prayer. Allow Jesus to speak directly to us in our prayer. Amen? At bring your chaos, bring your problem, bring your distractions to His very presence, especially in the Holy Eucharist, especially during the consecration. Lift your problems to Jesus. And don't forget, like Peter, ano nangyari? Nalunod si Pedro. Sana si Pedro? Nakalakad sa tubig. Imposible yun. Tao, makalakad sa tubig. Bakit nakagawa siya ng imposibleng bagay? Because he focused to Jesus. Lord, palakarin mo ako sa tubig. Ikaw ba yan, Lord? Ikaw talaga. Palakarin mo ako sa tubig. Nakalakad siya sa tubig. Pero nangyari, na-defocus siya eh. Doon na siya sa focus sa problema niya, sa hangin, no? Sa malaking alon. He defocus. Ang ganda lang ni Pedro, from defocus, ni-refocus siya. Focus, una, focus. Pangalawa na defocus. Pangatlo, refocus. Our direction to Jesus through our prayer. Amen? Whatever challenges we are facing, whatever storm that we are facing, God is with us. In moment that we go to silent and solitary area. And the solitary area, kaya nga after sa deliverance, pupunta kayo doon. Keep silent doon sa loob ng adoration. He is present. He is waiting for us. He is waiting for me, to kneel down and listen. Speak to me, O Lord, and I listen. Allow Jesus to speak in our prayer. Paano? Magbasa ka ng mga readings today, and Jesus is speaking us through His words. Amen? Paligmanindog ato karong ipadayag ang atong pagtuo.